Ano nga ba yung pagkakaiba ng architect at ng engineer? Bakit nga ba dapat tayo mag-hire ng isang architect kung magpapatayo tayo ng bahay or apartment? Ang vlog na ito ay para malinawan din yung iba. Ano nga ba yung pagkakaiba ng architect at ng engineer? May nag-message din kasi sa atin nung kailan. Sabi niya, ang akala niya wala daw tayong architect pa nagpapatayo tayo ng bahay. Which is imposible, no? Hindi natin mapatayo yung mga bahay na yun, hindi natin mapagawa yung mga building plan dahil sa building permit pa lang, no? Hahanapin na yan. Kaya imposible wala tayong architect. Kaya guys, today i-share ko sa inyo yung experience natin tsaka yung mga kahalagahan nito kung bakit nga ba maganda na magkaroon kayo ng architect pag magpapatayo kayo ng mga properties. Ilang beses na rin kasi ako napaaway guys sa TikTok comments dahil pinagtatanggol ko pa minsan yung mga engineer tsaka yung mga architect, mga plumber, mga ganyan. Kasi may mga nagko-comment sa akin doon na hindi na raw kailangan ng mga licensed professional dahil kaya daw gawin lahat yan ng mga construction worker at nila foreman. Pero para sa akin, no, wala namang kasing mas mataas sa mga yan. Pare-pares na mahalaga, no, sa isang construction dahil sino nga naman gagawa ng property kung walang architect, kung walang magdi-design? Sino rin mag-check ng structural integrity kung wala yung civil engineer? Sinong gagawa ng property kung wala si construction worker? Sino magli-lead kung wala si foreman? Disclaimer ko lang po before we start, hindi po ako isang contractor, hindi ako engineer, hindi ako architect, hindi rin po ako ahente ng mga lupa or property. Isa lang po akong vlogger. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't. Isa lang po akong vlogger, nagbablog about real estate investing na natutunan ko throughout the years ng pagpaparent at pagtatayo ng mga properties, katulad ng apartment or mga bahay. Kung baguhan ka pala sa channel natin, mabuting follow mo and subscribe mo itong YouTube natin or Facebook natin and sa TikTok para updated ka sa mga videos katulad dito. So sino nga ba ang mga architect? It is a person who designs buildings or houses and advises in their construction. It is also a person who designs and guides a plan or undertaking. So, ang galing na English ko, no? Galing yan siyempre sa Merriam-Webster. Ang mga architects daw ay gumagawa ng design para sa mga bago, sa mga luma, sa mga alterations at redevelopments ng mga properties. Sa madaling salita, yung architect daw ay nagdi-design daw ng mga buildings o ng mga bahay or ng mga public areas para mas maging functional, mas maging safe, maging sustainable, and aesthetically pleasing. Yung kumbaga Instagrammable daw. Kumbaga hindi lang siya maayos yung design sa special requirement pero maganda rin. Ano nga ba ang difference ng architect tsaka ng civil engineer? Si civil engineer and architect pare silang involved sa planning and designing structures. However, si architecture daw ay nakapokus sa special requirement and special functionality and aesthetics of the work. Sila ay mas concerned, no, sa artistic. Sila ay mas munti ko na mabanggit yung baso sa salita. Hoy! Sila daw ay mas concerned sa artistic. Hindi ko maintindihan ha? Sasapakin ko yan. Sa artistry, look, feel, and functionality of the design. While yung civil engineer naman ay nakapokus daw at nakakonsentrate sa structural elements of the design and of the building, making certain that yung structure daw is mag-endure ng mga normal and extreme condition. So dahil alam na natin yung difference ito, pag-usapan naman natin yung 4 na reasons kung bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng architect sa mga pinapagawa natin properties. Guys, isasite ko na lang tong website ni designkubo.com, visit nyo na lang yan. I-elaborate na lang natin yung kanilang definition, no? Number 1, they know how to translate your needs, your dream to reality. Guys, nasubukan ko na makipag-negotiate sa iba't ibang klaseng designer and engineer na may alam din sa gusto natin mangyari sa apartment. Pero guys, iba pa din, no, pagkausap mo ang isang architect directly. Ilang beses na ako nakapag-hire ng architect, no, do sa other projects natin at ilang beses na din ako nakipag-negotiate sa kanila. For me po, no, personal experience ko lang, pagdating sa madaling pagkakaintindihan tungkol sa design, special functionality, very approved po sa akin at hindi ako namumblema once na matapos nila yung design or projects. Hindi ko alam guys, pero parang connected yung kanilang kaluluwa. Lumapot sa langit ha? Hindi ko alam kung connected ba yung kanilang katawan, no, sa design na utak na meron ako. Sa sinasabi ng utak ko kung ano yung gusto kong design, parang connected eh. So weird. Hindi to 95% possible maging tama yung gagawin niya, no? Hindi naman laging ganun pero nasa 90 to 95% malaking chance magiging maganda yung design at yung space requirement na papagawa mo. Example guys, tong shop namin before, pina-architect namin yan. Kung ano yung idea ang sinabi ko tungkol dyan, nasunod talaga at actually above expectation pa nga, hindi ko masabing 90 to 95%, parang 120% na na-exceed yung expectation ko talaga. Kaya masabi ko na I'm very satisfied po sa gawa ng isang architect yan. Number 2, they are the doctors of the disease called bad design.
May mga design po na maganda pero hindi na-achieve yung special requirements. Guys, medyo may iba lang tayo ng kaunti Medyo connected lang to kay architect. Gusto ko lang din i-connect to kasi maganda rin someday na i-consider nyo rin no, yung pag-hire ng isang interior designer pag kayo ay nagpapatayo na ng inyong dream house. Kung sa apartment kahit hindi na kasi basic apartment lang namin pinapagawa natin Pero pag magpapatayo kayo ng dream house, magandang i-consider nyo rin to. Kwento ko lang yung friend ko na nagpatayo ng bahay na parang old model, para siyang kubo na parang bahay ni Maria Clara. Pero modern yung design, ang ganda. Somewhere dito sa Luzon yun hindi ko na sabihin ko saan. Baka tong kaibigan ko nanonood sa akin sabihin niya, sinisiraan ko yung bahay niya. Actually, napakaganda ng bahay. Nag-hire siya ng architect, nag-hire siya ng engineer. Sobrang laki ng nagastos niya. Basta maganda. Pero nung pinasok niya na yung mga bagong bili niyang gamit, na brand new, magaganda, sobrang mamahalin yung mga gamit. Napansin ko, hindi bagay dun sa bahay na pinatayo. Mamahalin yung mga nabili nila pero hindi bumagay. Hindi ko magets pero parang I feel awkward talaga dun sa mga gamit. Hindi bagay yung kulay, hindi bagay yung design. Hindi match yung color, parang ang sikip-sikip na ewan. Kaya mahalaga guys, someday kung may budget lang din, no? Consider nyo na rin magkaroon ng interior designer. Kung may chance lang kung may pera lang. At dream house nyo na yan. Kasi kami ni Mrs. napag-usapan na namin yung factor na yan. Baka someday, pwede rin. Why not? Number 3, they are the experts. If you think it's expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur. Guys, correlate ko lang itong si architect sa mga na-hire ko na before na karpintero. Napapansin ko, mas napapamahal talaga ako pag nag-hire ako ng karpintero na hindi talaga expert sa field no, na ginagawa nila. What I'm trying to say, wow, English na naman. Nagulo English niyan! Is meron talagang taong expert sa bawat field. So kung pinag-aralan nila yan ng 5 years at nag-board exam pa sila dyan, so it's better to put our trust no, sa mga professional katulad nito. Isa rin sa mga classic example niyan, no, hindi na ako nag-hire ng kung sino-sino lang na welder kasi may mga tao talaga magagaling mag-welding at may mga taong basic lang yung alam sa welding. Kaya mas napapamahal pa ako kapag naghahanap ako ng mas mura. Number 4, they perfectly know how to balance between culture and construction. Katulad ng bahay na kinuwento ko kanina, wag natin pag-usapan yung gamit sa loob. XX. Parang bahay nila is Maria Clara era. Parang Jose Rizal yung bahay. Pero nagawa ng architect na gawing modern, no? Yung design. Tapos parang nakadikit siya sa mga down-down. Ang ganda, parang halo siya ng green tsaka brown. Parang mang inasal. Hindi, pero promise, ang ganda ng bahay niya, nagawa ng architect niya. Ako hindi ako mahilig sa mga old model na bahay nagandahan ako. What more pa kung yung architect niya yung gagawa talaga ng modern na bahay na gusto ko talaga. Before we end, sagot muna tayo ng some questions galing sa ating mga watchers. Number 1, bakit daw yung package na kinukuha natin sa mga contractor? Pwede namang architect daw muna at hiwalay na lang yung contractor. Sa akin po kasi guys, payo ko lang naman yun. Kung gusto nyo mag-hire ng package, why not? Kung ayaw nyo naman yun, sabi ng iba, mas maganda raw mag-hire ng separate na architect para mas safe daw. Kasi daw, di ba, syempre, pag package, magkakasabot sila doon, baka tipirin yung materials. So, it's up to you. Sa akin lang, mas gusto ko lang yung package Trip ko yun nakikialam ka ba? Huwag kayo iiyak. Hindi, yun lang. Kung gusto mo nga nung separate para mas safe ka, sabi kasi ni iba, mas safe daw yun, mag-hire ng architect na separate, tsaka mag-hire ka ng contractor. So, so be it. Okay lang yun, bahala ka. Sa akin naman guys, mix po yan. May time na yung contractor ko is naka-package, may time din na hindi. Tulad nga sa other projects, tulad ng shop na pinakita natin kanina, separate architect na naman yun, tsaka contractor. Pati sa ating, so kung saan ka masaya, suportahan kita. Kahit saan naman ang pili mo dyan, may pros and cons. So, it's up to you. Number 2, bakit mas mahal pag may engineer or architect na involved? Siyempre, kailangan nilang kumita. Pero kapalit naman yun is peace of mind. Ma-apply din natin yung mga peace of mind na yan pagdating sa contractor, pagdating sa mga authorized people na pwedeng gumawa ng bahay natin. Ayun guys, hopefully may natutunan kayo today. If you learned something today, please comment down below. Kung may kulang sa mga nasabi ko, dagdagan nyo lang sa comment. And please don't kung kalimutan no, na i-follow itong vlog natin. Thank you.